Hello! Good afternoon sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa ating mga tagapakinig internationally. Sa ikatlong linggo ng ating taon, we will be celebrating again the National Autism Consciousness Week. At mga taga-inklinasyon, maniwala kayo na ang Autism Society Philippines pang 37 na. No, ang nangungunang advocacy group sa baong Pilipinas pag pinag-uusapan ang autismo. At sa taong ding ito, 30 years na, no, ang National Autism Consciousness Week. Kaya tayong lahat excited sa ating dalawang panauhin. Ang ganda ng tandem nila, mga kainklunasyon, no? Isang maganda at sexing babae at ang pinakaunang male president ng Autism Society Philippines. So, wag na nating antayin ito, mga kainkunasyon. Welcome na natin silang dalawa. Miss Janine, yeah. Sino ba yung ating dalawang panauhin sa hapong ito? Hello. Hello po sa inyong lahat. Good afternoon po. Ako po si Janine Cruzet, ang inyo pong co-host ngayong hapon na ito. A woman with visual impairment. So, Sir Reniel, hindi ko na po patatagalin ang ating introduction. Um, Siya po ay isang malakas at very dedicated na advocate ng autism awareness. And just like what you said, Sir Reniel, the National President of Autism Society Philippines, and first, I think the president chapter po ng Antipolo City, former. And then now po, currently, he is the city councilor po sa Antipolo City. Pinapakilala po ng inkunasyon at kagalakan po na makasama po natin sa hapon na ito si Councilor Lorenzo Juan Sumulong III. Good afternoon, Yeah. Good sir. afternoon, Sir LG, and welcome to Inclinasyon. Magandang hapon sa inyong lahat at magandang hapon din sa ating mga viewers ng Inklinasyon. Yeah, thank you po. Ayan, So, thank sino you yung ating po. pangalawang panauhin, Miss Janine? Opo. Siya naman po ay ang muse po ng Autism Society Philippines. At matagal na rin po siya dito sa advokasya po para po sa mga taong may autismo. Hindi ko na po pahabayin ang ating pagpapakilala para po mahaba po yung kwentuhan natin. Ang Chair Emerita and Muse Emerita po ng Autism Society Philippines, si Ma'am Dang Ko. Hi, Thank, Ma'am Dang. thank you, Janine. Gusto ko yung introduction ko. Official na Muse Emerita. Okay. Opo, Yeah. thank Miss you po. Janine, kasi kahit hindi mo yan masyadong introduce, kilalang kilala yan Opo. when it comes sa autism advocacy, hindi lang sa Pilipinas, kundi Mm, sa Association of Southeast Asian Nation, Miss opo. Janine. Mm, Thank you, sige Ran. po. Okay, sige. Unahin na natin si Sir LJ. Sir LJ, kamusta kayo? Okay naman, Kamusta yung Raniel? ating sangguniang panglungsod ng Antipolo City? Buti naman pinaunlakan mo kami dito sa inklinasyon sa hapon ito. Salamat din, Raniel. Alam mo naman yung aming sangguniang panlunsod, alam nila na ang pangunahing advokasya ko ay para po sa ating mga anak na nasa autism spectrum. So pagdating sa mga okasyon na tulad nito, naiintindihan nila na ito ay talagang unang-una sa mga priority ko. Wow. Okay. Sir LJ, paano kayo na-involved sa autism advocacy? Pakikwento nga sa ating mga tagapanood ngayong hapon. Um, Alam niyo po, yung kwento nito ay I think typical din sa karamihan ng mga ibang pamilya na may anak na nasa spectrum. So kami ay bihira kaming nakakahagilap
ng mga magulang na iisa rin ang dinadaanan na journey sa buhay. So, naging drawn kami sa Autism Society Philippines kasi nakita ko na as an organization, ito ay isang matagal na, malakas at matatag na organisasyon na iisa ang adikain na masasabi ko na nakaalyado rin sa gusto kong gawin, hindi lang po para sa mga anak ko, kundi rin po sa siguro sa mga ibang pamilya na iisa rin ng pinagdadaanan. Kaya nung nalaman ko na meron samahan na ganito, ay pumunta ako sa headquarters. Pero dahil late ako nakarating, hindi ako napapasok. So naghanap ako ng naghanap ako ng ibang bridge para makakonect ako sa Autism Society. At meron nagtuturo sa mga anak ko na Arnis at siya ay miyembro ng Autism Society. So pinakilala kami sa Marikina na chapter and from there ginawa namin lahat ng hakbang para magkaroon kami ulit ng chapter dito sa Antipolo. Okay. Kasi actually, Sir LJ, no, kakaiba ka talaga. Bakit ko nasabi, no? Kasi sa ibang mga parents, no, advocacy organization, karamihan talaga doon ay mga nanay, di ba? Pero kayo, no, ito kayo. Kayo yung nanguna bilang isang tatay. So, saludo ako sa inyo, Sir LJ. Salamat, Ranil. Pero sa totoo lang, sa karamihan ng mga pamilya na nakilala ko sa autism family, mga nanay talaga ang nangunguna pagkadating sa paghanap ng mag-assess, paghahanap ng therapy center, at lahat ng mga interventions na pwede para sa ating mga anak. Kaya po, ako naman po ay nahiya na rin sa aking asawa at naghanap naman ako ng paraan kung saan pwede ako magkaroon din ng papel. At nakita ko na isa sa pwede kong gawin dahil din po sa history ng pamilya namin sa public service dito sa aming lungsod ay naisip namin na siguro panahon na rin na ihanda ang community sa pagtanggap ng aming mga anak. Okay, salamat. Ano pala, mag-hype tayo, no, sa mga chapters, no, ng Autism Society Philippines all over the Philippines. Miss Janine, ikaw naman, may tatanong ka kay Ma'am Dang, Janine? Pero pwede po ba sir, kay Sir LJ Siyempre! muna po? Oo. Opo. So Sir LJ, ano po yung mga challenges na naranasan niyo po or nararanasan niyo po bilang tatay po ng isang taong may autismo po? Sa umpisa, no, kasi dalawa po yung anak ko on Opo. the spectrum. And naturally, Oh, dahil ang panganay ko ay lalaki, Mhm. ay excited ako sa, siyempre, sa pagpapalaki sa kanya. Maturuan ko mag-basketball, maturuan ko na lahat ng mga bagay na may interest din ako. Mhm. But dahil po iba ang binigay sa akin ng ating Panginoon, Yeah. so hindi nahirapan ako nung una na mag-connect sa Mhm. aking anak at napakahirap, napaka-frustrating. Syempre excited ka sa una mong anak, gusto mo talagang ibigay lahat, Mhm. pero pagka hindi kayo nagkakaintindihan, it was very frustrating and it was very trying. Mhm. Um, sa therapy, nahihirapan kami makakuha ng schedule nung una at saka napakalayo. Sa Antipolo po kasi kami nakatira at Opo. napupunta pa kami sa Mandaluyong, no? Kung saan kami unang nagkaroon ng mga therapy namin. And then of course, yung unang assessment namin, talagang devastate kami kasi sinabi sa amin na
kailangan paghandaan namin ang lifelong care para sa aming anak na quite possibly hindi kayang alagaan ang kanyang sarili. Pero awa ng Diyos dahil sa early intervention at sa pagtutok namin yung mag-asawa, ay masasabi ko na mabubuhay naman ang aking mga anak kahit nawala na ako. Ilang taon na Wow, po sila, sir? congratulations! Ang Mga ilang taon panganay, na po? Opo. ang panganay ko po ay 24 years old at yung sumunod sa Oh, kanya 24 na. is Okay. Binata na 22 po years pala. old. Babae at lalaki po sila o pareho po silang lalaki, sir? Pareho pong lalaki, Janine. Pero Ikaw, congratulations, kumusta sir. naman sila ngayon, Sir LJ? Kumusta naman yung dalawa mong Opo. anak, no? Na may trabaho ba? Nag-aaral ba? I Well, think interested yan mapakinggan no, Mm. ng ating mga viewers this afternoon. yeah. So, ngayon, yung mga anak ko, nakapagtapos na ng high school under an inclusion program. Okay. Wow. So, from there, dahil realistically, nakikita naman namin na baka hindi kayanin ang buhay kolehiyo, ay nag-enroll kami sa isang center dito rin sa Mandaluyong, yung ILLC, kung saan ang focus nila ay life skills, independent living, at yung isa kong anak ay nagtatrabaho ngayon sa American Express. Wow. And then yung panganay ko, I'm working out with the DOST, an animation program. Hindi lang po para sa anak ko, pero para po sa lahat ng mga miyembro namin sa Autism Society. Kasi meron Wow. silang tie-up sa mga animation companies dito sa Pilipinas. And it just so happened yung presidente nila ay taga Antipolo. So, sinabi ko naman sa kanila na marami sa mga bata na nasa autism spectrum ay kaya ang ganong klaseng trabaho basta may sapat na pagturo, training, at Opo. baka sakali magkaroon ng trabaho. So yun yung wina-workout po namin. Congratulations no sa inyo Sir LJ at sa misis mo at sa inyong pamilya no. It just simply shows no na ang pagtatrabaho, ang pupunyagin no ng isang pamilya ay nagbubunga talaga no katulad sa sitwasyon ninyo at ng inyong anak sa ngayon. Janine, punta tayo kay Mamdang naman dyan. Baka makalimutan mo na no ang Opo, ang Muse Emerita ng Autism Society Philippines. Opo. So, ano po, Ma'am Dang, yung miss po ng ASP. So, sa inyo po, paano po ba nabuo po yung, Autism Society Philippines? Para po sa kaalaman po Ganun ng ating ganda mga para balikan natin, nakikinig. balikan natin ang Opo. kasaysayan ng Autism Society Philippines, Mamdang. Sige. So parang kagaya po ng storya ni Daddy LJ, noong 1987, merong 11 mothers, hindi po ako kasali doon. Okay? Merong 11 mothers na dahil po nung time na yon, kulang pa po, konti pa po ang kaalaman tungkol sa autism, lalo na po sa mga serbisyo, no? At madalas, ang mga pamilyang nadadiagnose ang mga anak na may autism, ay ang feeling nila, nag-iisa sila. Para silang walang kasama. So nagsama-sama tong mga mothers na to, no? At binuo nila in 1989, officially na register ang Autism Society Philippines. So nag-umpisa po yan sa meeting together, nag-share ng kanilang journey, nag-share ng mga tips. Kaya po ang isa sa mga basic na programs na ino-offer ng mga chapters natin ay ang family support group. Kasi yun po yung unang hinahanap ng mga magulang, no? Ang makausap nila, yung ibang kapareho ng journey nila. And from there po, lumaki ang Autism Society Philippines. So para pong kagaya ng sinasabi ng tema ng ating National Autism Consciousness Week, na from consciousness o kamalayan, ngayon po action na tayo. No? Tapos na po tayo sa awareness, sa consciousness. Kailangan po ngayon talaga ay acceptance, accommodation, and appreciation for an Autism OK Philippines.
So sa Mm. ngayon, Ma'am Dang, ilan na ba yung chapters ng ng ASP sa Oh, buong Pilipinas at saan-saan ito makikita para may mapuntahan, no, yung mga nagtatanong, humihingi ng serbisyo, no, para sa kanilang anak or pamilya na may autism. ako, Ranil, hindi ko yata maiisa-isa ang mga chapters dahil 100. Ah, Sobrang dami ba? Sobrang Oo, dami. oo, oo. Actually, I have to correct nga. I have to check pero alam ko parang nag-108 na. Although ang mga nasa documents ngayon, 106 chapters. Of course, some are more active, some are not so active. At ito po ay all over the Philippines, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. So nakakatuwa po. Punta lang po kayo sa page ng Autism Society Philippines or sa ating Facebook, no? Para po mag-connect. All you have to do po, kung gusto niyo magtayo ng chapter, email nyo lang po ang autismfeels@gmail.com at meron pong mag-guide sa inyo para mag-form ng chapter. Mm. Yeah. Siguro naman, no, kahit na gusto nilang magkaroon ng activities, no, this coming Autism Consciousness Week at sa susunod na mga buwan, no, pwede Yeah. silang, saan ba sila mag-connect kung kailangan nila ng mga speakers, guidance, saan ba sila pupunta? So, kagaya po nung nasabi ko, just email autismfeels. Pwede pong somebody can share autismfeels@gmail.com. And you can find us sa lahat po ng social media platform, Facebook, Messenger, no? Yes, autismfeels@gmail.com. So, punta lang po kayo sa aming website. So, lahat po yon pwede kayong mag-message kung ano po yung mga katanungan natin aside from forming chapters, how to become members, ano yung mga programs natin. Very, very luma po ito ha, hindi na po ganyan ang ating hindi po ganyan ang ating logo. I think nandun po kayo sa yung pong aming account na lock by sayang nga po ilang taon at saka ilang pong libo ang members na something happened to it po. So meron po tayong bago, Autism Feels or Autism Society Philippines. So mag-email lang kayo, mag-message po kayo sa Facebook, sa Instagram, pati sa TikTok, andun po tayo, sa Threads, no? So meron pong mag-guide sa inyo. Ang Autism Society Philippines, Okay, so yan mga ka-viewers natin, no? Pumunta lang kayo ng may FB page, no? Ang Autism Society Philippines, ito pong may logo, email address din sa lahat. ito pong logo ang hahanapin nyo, Yan yung Yan logo. pong Yan yung logo. bagong logo. Yan. Sige, balik kay Sir LG, no? Excited kami, Sir LG, malaman kasi parang ikaw ang pinakamatapang, no, sa mga kalalakihan, no, na member ng ASP. So ikaw yung kauna-unahang, no, president ng ASP. Kamusta po kayo, Sir LJ, as a president, no? Kamusta naman itong suporta ng mga magigiting din na Mga mga kababaihan nanay, no, ng buong board ng ASP. Kamusta kayo, Sir LJ, bilang Alam niyo isang po, presidente? yung pagiging presidente natin ay tinulak po tayo ng ating mga kasamahan ng mga mami na tumindig para hawakan yung posisyon ng national president sa ASP. And admittedly po, ako ay medyo bago pa lang dito sa movement ng advocacy ng Autism Society. Kaya po very well guided ako ng ating mga veteranong mami na nagtuturo sa akin ng proper language, proper decorum, at saka yung mga programa na dapat itulak para sa ating mga kasama. Yeah, I'm sure mababait naman silang lahat niyan, no? Kung minsan siguro medyo may pagkakulit lang, pero lahat naman sila ay mababait at very supportive naman. Yung pasasalamat po namin nung pumayag si Daddy LJ. Wala naman pong makulit sa kanila. Actually, sila ang mga matatapang at takot na takot po ako sa kanila. Pinukulit ko si Daddy LJ sa green. Okay. Okay. Miss Janine, may karagdagang tanong ka sa kanila?
Opo. Yan. So, nasabi na nga po ni Sir LJ na siya po yung unang-unang male president po ng ASP. Sir, ano-ano po yung mga ano niyo po, plano, yung direksyon na gusto niyo pong patunguhan itong year 2026 patungkol po sa advocacy ng ASP at yung connection po nito sa legislative advocacy po ng ASP since city councilor din po kayo ng Antipolo City. Yeah, Um, okay. Kasi bago yan, no, bago yan, Sir LD, napag-alaman ko, no, na Yeah. gumawa kasi daw kayo ng strategic plan, no, Mm. for the coming years. So pwede mo kaya maibahagi yan, no, Opo. plans in direction ng Autism Society Philippines, Sir LJ. Thank you, Ranil. Alam niyo po, kahit na nasa 108 chapters na kami at roughly around 16,000 ang members namin, we are barely scratching the surface pagkadating po sa total na estimate na mga families with a member that's on the spectrum. Kaya po ang pinupush po namin ay dali po. Ang pinupush po namin ay makapag-establish ng chapters in every municipality, in every city sa buong Pilipinas. At hindi man yun magagawa overnight, ay unti-unti naman po at least positive yung growth namin. Now, as far as yung legislative agenda namin, we are currently working with the House of Representatives at saka ng Senate where they are crafting a bill on autism care plan. Where kung makikita natin yung plano na yun ay naka-align sa lahat ng ginagawa ng Autism Society Philippines. So, if in other countries, pagka ang isang pamilya ay malaman ang kanilang anak ay on the spectrum, ang gobyerno na yung nag-guide sa kanila. Mm-mm. And through the years, ang naging experience ng mga families dito sa Pilipinas ay kanya-kanyang journey yan, kanya-kanyang katok ng iba't ibang pinto dahil hindi alam yung ruta sa pag-improve ng development ng kanilang mga anak. Kaya ang Congress at ang Senate is, in my opinion, very, very lucky to have partnered with Autism Society. Hindi po dahil sa akin, kundi po sa mga veteranong kasama ko sa board na mas malawak ang experience dito na kasama namin silang i-guide kung paano talaga matulungan ang bawat pamilya ng with an autistic child or with a child on the autism spectrum na matulungan namin sila. Mm-mm. Yeah. Kasi pagkaalam natin, Sir LJ, no, malakas ngayon yung suporta, no, ng ating mga kongresista, no, si Percy Sardania, no, Yes, ng bayan. kay Akbayan, no, si Congressman Alvi Benitez, no, ng Bacolod, no, si Congresswoman Laila de Lima, no, Yes. sila ay may mga pinasa, no, na batas patungkol sa autism. Ano yung update nyo ngayon, no, Sir LJ? Na ano na ba, pinag-isa na ba yon, no, ang iba't ibang version, no, ng bills on autism? Well, magandang tanong yan, Ranil, dahil nung isang araw lang, kagagaling namin sa Senate, kung saan po kinoconsolidate yung bill ni Senator J.V. Ejercito at ni Senator Risa Ontiveros. At nasa technical working group po kami ng committees nila para po lalong patibayin yung ginagawang legislation. Okay. So nasa second reading na ba ang bill na to, Sir LJ, or saan na siya? Saan dako na siya sa proseso ng ating legislative process? Nasa committee level pa lang po kami at dahil kinoconsolidate pa yung bill. By the next time na magkikita kami, we will be coming up with a consolidated version na hopefully with that, they can already introduce that sa Senate for second reading.
Okay, thank you very much. I don't ko matandaan pa ni Ma'am Dang, no? Yung second Angels Walk natin, no? Nandito yun sa Quezon Memorial Circle. At Ma'am Dang, sino nga yung acting guest, no? Hmm. Si, sino? Si De Lima ba? Senator De Lima? Or si No, si Cory? si Senador Risa Hontiveros. Siya yung kasi yung pinakauna natin na Angels Walk for Autism, doon tayo no sa PICC complex, 'di ba? Yeah. Noon tayo, no? Tapos yung pangalawa natin ay dito tayo sa Quezon Memorial Circle na yung special guest natin, no? Si Sen Risa Hontiveros. After that, no, nagiging ka-partner na natin, no, ang SM Malls and SM Cares. So, si Sen Risa no, ay isang malugod, no, na sumusuporta, no, when it comes, no, sa autism, no? Kasi kung matandaan din natin, Ma'am Dang, yung dating kanyang Secretary General, no, si Conrad Castillo, ay may anak din, no, Sir LJ, na on the spectrum. No, sila actually yung nagpupush talaga, no, tumutulong sa atin, sa Kongreso, no, na hopefully, no, magkaroon ng batas focus on autism. Miss Janine? Opo. Tanong ko po to kay Ma'am Dang. Since matagal na rin po kayo sa ASP, ano-ano po yung mga successes na naranasan niyo po at ano po yung mga positibong pagbabago mula po noon hanggang ngayon na sa palagay niyo po yung pwede niyo pong maipagmalaki, Ma'am? Kasama yan, LJ, nung nag-strat planning tayo, di ba? We were asked by Mm. our Yeah. facilitator, ano yung moments na consider namin talagang pagmamalaki namin na maging makapag-serve sa Autism Society Philippines. Mm-mm. Kahit mga nabanggit kanina, 37 years na po ang Autism Society Philippines, no? And we are considered as the leading organization. Makikita po ito, lalo na sa taunang Angels Walk for Autism, kung saan tayo po ay nakakakuha ng more than 30,000 people joining, kahit po hindi lahat nasa loob ng arena for this walk. So makikita po natin kung gaano kalawak na ang reach ng ating advocacy. At naniniwala po kami that it's because very consistent po tayo sa ating mga programs na sustainable. Hindi po tayo nagre-rely lamang sa mga events. Di ba? Kasi ang mga events, mga one time. But if you have sustainable programs like what we have in Autism Society Philippines, like the home empowerment, yung pong economic empowerment ng families and people on the spectrum, pati na po yung mga diniscuss kanina ni LJ when it comes to policy making, no? Mm-mm. So ito po ang pinagmamalaki natin, no? Hindi po tayo ang isa pa pong nakita namin na successful ay ang patuloy na pag-empower sa mga families na hindi lang po tayo isang charity model na organization, no? Yun po yung kagaya kahapon, nandun po kami sa office ng Vice Mayor ng Manila, and we na-realize po niya that that Autism Society Philippines, hindi po kailangan maging recipient lang tayo ng mga one-time good deeds, di ba? Mm-mm. Pasko, mamimigay. Of course, na-appreciate po natin yun. Pero na-realize po niya na sa lakas po, sa connection ng Autism Society Philippines, we can be a very strong partner po in terms of pushing for more programs for people on the spectrum. So, pinagmamalaki po namin yan. No? Marami pa po, pero siguro tigil muna ako ngayon. Mm-mm. Ma'am Dan, curious po, follow-up question. Para po ito dun sa ibang mga organisasyon din po for and of persons with disability. Ano po yung pwede niyo pong maibigay na mensahe sa kanila or sikreto na pwede po naming magamit upang kami rin po ma-achieve namin yung 37 years sa movement po ng pagpapalagana po at pagpoprotekta po sa karapatan ng mga taong may kapansanan, ma'am? Word of wisdom po. Ano po yung sikreto ng ASP? Opo. Opo. Ito po ay personal opinion ko. Mm. Kasi ano po, no? Sa totoo lang po, ang Autism Society Philippines has no regular funding.
Hindi po Yeah. tayo ng ibang malalaking organization na merong regular funds na dumarating. Although yes, salamat po dun sa mga ibang nagpapadala, no, from time to time ng mga tulong, no. Pero tingin ko po one day, sabi ni Lord, pagsamasamahin ko kaya ang mga tamang servant leaders, no, sa isang organisasyon kagaya ng Autism Society Philippines. At pag pinasabi po natin pagsasama-sama, pati po sa talento. Kung mapapansin po ninyo, ang Autism Society Philippines po, we can no longer afford, we cannot yet afford, okay, a professional executive director like Ranil, di ba? So ano po ito, lahat ng members ng board ng Autism Society Philippines, whether in the national or in the chapter level, ay pulos po volunteers. Now, nakakatuwa po na ngayon, sa taas po sa Autism, sa national, no, we are running the organization, kahit po sabihin na this is an NGO, we are trying to run it professionally. So meron po tayong bukod sa constitution, meron po tayong mga policies and guidelines, no? And we keep up with the times. Kahit naman po ang advocacy nag-evolve din no? Yeah. Nung una po, medyo sabi ng mga chapter namin, ano ba yung mga branding na yan, mga ganyan, di ba? Pero we have to evolve po with the times. We have to make use of the technology. Nung panahon po ng COVID, ang Autism Society Philippines po ay isa sa nanguna na nakatawid ng COVID era through the use of our online technology. Tumulan tuloy-tuloy ang mga programa dahil po doon, no? So ay yun lang po. Sa ngayon po, sa totoo lang, marami po kami ding challenges at ang isa pong nakikita ko doon ay medyo po parang hindi pa po kami makakuha ng bago, mga bagong servant leaders kagaya ni Sir LJ na magpapatuloy sa mga ginagawa po ng current of leaders. So like ako po, I turned 7 years old, no, last December. And so sana naman po, meron pa po tayong makuhang iba pang young blood na magko-continue the way we are running Autism Society Philippines now. Ma'am Dang, yung mga Sana, leaders po, no? sige po. Sige po, Si Janine. Hindi po, curious lang din po ako, no. Yung mga leaders po ba ng ASP, mga parents po ba? Or may mga leaders din po kayo na may mga autism din po? Okay, magandang tanong po. Okay. So currently po, lahat ng mga nagsiserve sa board, whether national or chapter, as per our constitution, ay parents, no, or legal guardians na adults or children on the spectrum. But kagaya po sinabi natin, 37 years na tayo. So advocacy po ay nag-i-evolve. Yung pong mga anak ng mga trustees nung araw are now in their 30s. My son is 32 years old. Di po ba? Kaya ang Autism Society Philippines po ay merong tinatawag na ASP Self-Advocate Circles. So, okay. Ang autism po, I think marami ang nakakaalam, is a spectrum. No? Meron po doon na pwedeng mag-advocate for themselves. At ito ay talagang pinagsisipagan namin, no? Na sila ay matulungan, ma-improve, mabigyan ng kagaya nung Daddy LJ, natatandaan mo nung nandun tayo sa Senate, di ba? Habang nakikinig ng meeting dun sa ating technical working group, inaano rin natin, mini-mentor natin yung kasama natin mga self-advocate, di ba? We explain to them what is a policy, what is a program, para po makaabot sila dun sa level talaga ng advocate. So, meron po tayo tinatawag na self-advocate circle sa Autism Society now. And as much as possible po, we'd like to really expose them, no? Sila po yung humarap. At nakakatuwa po, during this National Autism Consciousness Week, meron na pong mga invitation na pwede pong maka-invite ng self-advocate who will talk about autism, who will isang pangako. And in fact po, next Saturday, during the regular monthly AOK Pilipinas episode, siguro po alam po yun ni Ranil. So para pong counterpart ng inklusyon ng AOK Pilipinas web show din. Next Saturday po, January 24, dalawang self-advocates, si Pia at si Raymark ang magiging host ng ating AOK
Pilipinas. Sila po ang magdadala ng show together with our guest, the millennial psychologist Rian Portugues. So nakakatuwa po, no? They are Mm-mm. ano na po sila, napupunta na po sila sa harap. Nakakatuwa po makita sila, no? Siyempre po, bago rin sila dito, binibigyan po natin kung ano yung kailangan nilang suporta, kailangan nilang resources, kahit na po secretariat needs, no? And even po yung mga dapat nilang i-train, no? Like we plan to give them a training on public speaking, yung mga ganon po. Mm-mm. Mm-mm. Thank you Okay, po, thank Ma'am you, Ma'am Dan. Dang, no? Puntahan tayo kay Sir LJ kasi maya-maya, no? Alis na siya, no, for another event, no? Sir LJ, no, last na to, no? Bilang member, no, ng Sangguniang Panglungsod, no, ng Antipolo City, nakikita mo rin ba o pinaplano mo, no, na sana, no, magkaroon din ng iba't ibang programa, no, ang mga kapwa mo, no, na mga local government officials, no, sa kanilang lungsod at munisipyo. There are more and more champions, so to say, in different areas because of their personal experience. Maaring may anak, maaring may pamangkin. So, may apo. So, ang nangyayari po ay nagkakaroon po ng mas malalim na pag-unawa sa sitwasyon ng mga pamilya. So, dahil po dyan, sinusubukan natin baguhin yung perception ng mga tao na ma-generalize lang yung needs ng persons with disability. So, ang pinupush po namin dito sa lungsod ng Antipolo, lahat po ng different disability groups ay ma-organize at magkaroon ng boses sa bawat barangay at sa aming lungsod para ma-identify yung mga different and unique needs ng bawat disability. Kasi aminin po natin, ang mga ibang local government units, ang exposure nila ay mostly sa mobility and physical disabilities. Yeah. Kaya po, minsan ang nagiging programa lang ay distribution of wheelchairs, crutches. So, ngayon, dahil po yung mga ibang disability groups ay latag na ng mga pangangailangan ng bawat disability sa aming mayor, ay ngayon naghahanap na kami ng developmental pediatrician para maging consultant sa aming lungsod. Nagkaroon na rin kami ng ilang ordinansa, no, para magkaroon kami ng city-run rehabilitation center to provide occupational therapy, speech therapy, physical therapy at a socialized rate and partially subsidized by the local government. At ganun din, dahil din po sa exposure natin sa ASP, yung mga employment programs at livelihood programs, hindi na lang hindi bumabagsak sa candle making or rag making or ano, ay nagiging out of the box na yung thinking at na-engage na namin ang local business community for employment in different kinds of fields. Kaya excited po kami. Iisa po kami sa mga napagbigyan ng Department of Education ng close to 33 million pesos para magpatayo ng ILRC, which is part of the Inclusive Education Act na bill, kung saan itong Inclusive Learning Resource Center that is DepEd run can also provide the needed interventions so that students with learning needs, special learning needs can be
matulungan sila para makapag-cope sa classrooms. Yeah. Ang ganda, no? Ang ganda ng Sir LJ, no? Pero siguro, no, imbitahin ka ulit namin para focus lang doon, no? Especially sa partnership nyo, no, sa Department of Education for the Inclusive Learning Resource Center, no? Kasi may Yeah. pagkakataon na nabisitahan ko na, no, ang iba't ibang learning resource center at sana, no, kakaiba, no, maging kakaiba ang inyong LRC na hindi lang nakafocus, no, on the physical structure, kundi Yes. capacity building, no, ng stakeholders at organizing of the multidisciplinary team, no. Sana yun yung unang gagawin. Pero anyway, no, Ma'am Dang, mga ka-inclinasyon kasi aalis na si Sir LJ, no. Sir LJ, ano ang iyong mensahe, no, sa inyong mga kapwa tatay at sa inyong mga kapwa, no, ng mga member ng Sangguniang Panglungsod? Sir LJ. Alam nyo, lahat ng mga tatay, isa lang naman ang nagiging issue is ano ba ang pwede kong magawa? And marami po yan. Unang-una ay suportahan at mahalin ang aming mga anak at to get out of the denial phase na talagang maraming nagdedwell doon. Ako, I'm proud to say na dito sa chapter sa Antipolo and in other chapters throughout ASP, more and more fathers are becoming more active sa mga chapters to help with different programs na ginagawa ng ating mga chapter. So ipagpatuloy lang po natin yan kasi it gets better and it gets a little easier. So tutukan lang po natin ang ating mga anak, mahalin natin sila and we can see a brighter future for them. Sa mga lingkod bayan na tumitingin din kung paano makakatulong, ang napaka-importante dito ay makapag-reach out tayo and touch base sa lahat ng mga disabilities para magkaroon tayo ng better understanding kung paano tayo makakatulong at ano ang papel ng gobyerno para gumaan ang journey ng bawat pamilya. Okay, maraming salamat, no. Hope to see you next time, no. Again, Sir LJ, no. Marami pa tayong pag-uusapan, no. With you, Ronil, no, na isang lingkod bayan. Ma'am Dang? Ronil, alam niyo na kung bakit namin pinilit si LJ na mag-first male president. Sige, Sir LJ, thank you very much for your time. Okay, Thank you rin po sa sige. inyo you, lahat. Sir Goodbye, Yan LJ. Ronil. yung Goodbye, Janine. uh, Goodbye, Bye-bye po, Mami Sir Dan. current LJ. president, no, ng Autism Society Philippines, no, Sir LJ Sumulong. Thank you po. Okay, Bye-bye. sige. Punta na tayo kay Ma'am Dang. Ma'am Dang, okay. Ano ba yung aasahan, no, ng ating lipunan na mga iba't ibang activities of Autism Society Philippines for the Opo. coming National Autism Consciousness Week? Ayun, wow. Tingnan mo naman nandyan na sa ating game plan. Okay. So, ito po yung mga programs or mga events na naka-line up this coming week, no? At meron pa pong dagdag yan magmula from other groups, no? Especially po si NCDA. Sige po, anuhin po natin. Pero okay, so sa Monday po, mag-uumpisa tayo dahil ang ating Autism Consciousness Week ay from January 19 to 24. So meron po tayong online opening ceremony, no? So meron pong isang grupo ng mga self-advocates on the spectrum from Luzon, Visayas, and Mindanao na magde-deliver ng isang pangako, no? Together po with messages from LJ and our executive director. Ayan, sige po. Okay, sige po. And ano pa? Okay. Ang ating pong mga chapters ay sinabihan po namin na makipag-connect sa kanilang mga LGUs para naman po mabisita ang mga LGUs at
sumabay na gumawa ng isang pangako during the flag ceremony on Monday. Okay? Ito po, pasensya na po hindi na po matutuloy to. So paki-skip na lang po. Okay? And this one, yes. So, just like po last year, alam po niyo last year, nakakatuwa, no? There were about 2,000 people who watched the Lights Up, Sounds Down na sponsored by our SM Cares, SM Cinema, no? SM Supermalls, and together with Press and Play, ang ating po movie distributor. Bakit po kailangan ito? No? So, ang autism po ay, yung karamihan po sa kanila ay merong mga sensory processing challenges. Na? For some, yung pong mga tunog, kakaibang tunog na naririnig natin, sa kanila maaring masakit yon, maaring malakas, no? Na pag pumasok sila ng sinihan at nakarinig sila, baka po hindi nila matagalan. Yung iba naman, meron pong sensitivity pagdating sa lights, no? Yung hindi nila kaya, yung sobrang liwanag. So during a sensory-friendly movie showing like the Lights Up and Sounds Down ng SM Cares, ang ating pong audio nung pelikula ay ibababa. So ibig sabihin po, hindi po siya naka-full, nakagaya ng pag-regular tayong nanonood. Ang lights po ay naka-dim lamang. Hindi po siya totally black out. Okay? At ang mga nanonood po, kung gusto nilang tumawa ng malakas, kung gusto nilang makikanta doon sa movie, o kung nag-iiyak na sila at nagtatakbuhan na sila ng kanilang magulang sa loob ng sine, yun po ay maiintindihan, no? At hindi po sila mapapalabas ng sinihan. Kaya po tuwing ginagawa natin ang Lights Up, Sounds Down, makikita po nyo ang daming mga magulang ang naiiyak. Kasi for the first time, nadala nila sa loob ng sinihan ang kanilang mga anak na nasa autism spectrum. Ayan po. So sa January 24 po yan. Saang SM branches ito? May bayad ba ito? Libre? Po. Yan po ay libre dahil po sa kagandahang loob ng ating mga sponsors, no? Pero kaya po hindi na ina-announce kung saan kasi po fully booked na po. So in other words po, syempre po nauna na yung mga families on the spectrum. So lahat po sila nakapag-register. So lahat po yan ay papasukan ng mga families na may kasamang children on the spectrum. No? Pero ikaw, Raniel, sabihin mo sa akin kung sasama ka sa akin sa Mega Mall. Okay? Sabihin mo lang. Okay? So talaga pong dinedicate. I'm sure naman, no, yung ibang SM, no, yung mga malalayong lugar, they're really excited, no, na maranasan din, no, itong tawag natin dito dati is sensory-friendly movie, di ba? So ngayon, Lights Up, Sounds Down. Yung Lights Up, Sounds Down is is SM's brand name, na? So ang po nito is sensory-friendly movie showing. Okay po. So meron po tayo sa Metro Manilang 2, no? Meron po tayong 2 sa North Luzon at meron po tayo sa Visayas at sa Mindanao. Okay, so nagmi-meeting kami, no? At actually ang problema po natin ay kung paano ma-accommodate lahat ng families on the spectrum na may mga batang gustong makapanood for the first time. Kaya hindi na po ako nangungumbida. Pero gusto ko lang pong ipagkalat ito para po baka po yung ibang malls na may mga sinihan, baka po gusto rin nilang makipag-partner sa kanilang mga cinemas at mga movie distributors para po magawa po. Kahit hindi naman, no, noon sa Autism Consciousness Week, April 2, may World Autism Awareness Day. Baka pwede pa doon, di ba? Humabol yung ibang mga sinihan, no, na magkaroon din ng sensory-friendly movie, di ba? Gusto naman nila. Ranil, in fact, ang isang pinag-uusapan namin, kung feasible, is just like in the US, we can have regular screening, no, ng mga sensory-friendly movie showing. Kaya lang, syempre, na to? Kung regular screening, regular na din po na may bayad na. Pero at least, pagkakataon na ng mga parents na gustong-gustong manood with their kids. Di ba? Gustong-gustong manood, gustong-gustong desensitize yung mga anak nila inside the theater. So if magawa po ito regularly,
for those na talagang interested, that would be nice. Okay. Miss Janine, ano nga yung movie din para sa mga with visual impairment? Kasi meron sa Yes. Pangdang, Opo. partner din nila yan yung SM Cares. Ano ngayon, Yes. Miss Janine? Ay, Firefly po, with audio description po ng project. Yeah, with Nila po audio nila Sir description. Ronel. opo. Ang bait talaga ng SM Cares di ba? So Opo. para po doon sa mga hindi nakakakita, ang gagawin naman, merong description, Yeah. audio description. Audio description. Listen naman, So we are really moving towards inclusion. correct. To accommodate na different persons with disabilities. So I Correct. think that we are also improving Yes, dito oo sa naman. Pilipinas. Oo naman, Ranil, meron na tayong malaking mga leaps and bounds, no? Meron na po. Yeah. Okay. So ang kasunod po yata doon sa inyong so pina-flash natin na game plan ng National Autism Consciousness Week, we have nabanggit ko na po, no? Yung dalawa nating self-advocate, si Pia at si Raymark, will talk about adulting kapag autistic. Yan. With a millennial psychologist. All questions were harvested from people on the spectrum. So nagpa-survey po si Pia among self-advocates circle members at tinanong anong gusto nyong itanong when it comes to adulting, like mga issues ninyo sa pakikipag-socialize, mga issues nyo sa trabaho, mga concerns nyo pag kayo nagko-commute, pag kayo nakikipagkaibigan. So yung po mga questions na yun ay nanggagaling sa mga self-advocates natin. Ayan po. Okay, so exciting. Pero ito siya focus yan on adults on the spectrum. Yes. At ito ay more focus on those on the spectrum na meron silang low support needs. No? Ang ibig sabihin natin ng low support needs, yan yung dati tinatawag natin ng mga high functioning. No? Pero the correct term now is low support needs. No? Pero Dang, no? Actually marami pa rin nagtatanong dito. No? Ano ba ang I will just take this opportunity para tanungin ka kung ano ba yung programa ng ASP for early intervention, especially those with high support needs, kasi tuloy ang daming nagtatanong niyan sa akin at dito sa inklinasyon, okay? So kagaya po ng palagi nating sinasabi pagkausap natin ang mga congressmen, senador at saka mga local government, hindi po pwede yung yung parang dadaan ka lang sa mga ayu-ayuda na mga 2,000, 4,000 a month dahil hindi po nun masosolve yung question. So ganun din po sa early intervention. What we are pushing for would be empowering the families to do the early intervention for their children. So ang tinetrain po natin sa tinatawag na ASP Home Empowerment, ay yun pong mga magulang mismo, kasi hindi po kakayanin ng kahit anong ayuda yung babayaran natin na therapy every week or every month. So ang tinuturuan po ay mga magulang. Now, when it comes po to economic empowerment, okay, so kagaya po ng sinabi kanina ni Ranil, yun yung sinasawag nating low level of support. Di ba? Hindi po lahat ng people on the spectrum ay kagaya nila. So, at tanggapin po natin, hindi rin po lahat ng taong nasa spectrum ay pwedeng ma-employ. Ganun lang po yun. Kasi may job matching po tayo. So we'd like to do more programs kagaya po nung ginawa natin bago yung mag-COVID. Meron tayo dati na gumagawa tayo ng chocolate. So balak po nating ituloy yun. Yun pong mga merong potential sa artwork. So we have the Artismo program, kung saan po tinutulungan natin ang mga artist natin on the spectrum na mabenta sa tamang halaga ang kanilang mga artworks para po makatulong sa kanila. Now, ang hindi ko pa lang po masasagot sa inyo ngayon, ay yung pagdating ng kanilang, kumbaga, pag wala na yung mga magulang. Pero hopefully po, matuloy yung meeting bukas with another international organizations. We don't know yet what will happen. Pero yun po, I hope I answered your question, Ranil. So when it comes po to people on the spectrum, kung whether high support or low level of support, bukod po doon sa binanggit ko, empowerment, meron pa pong iba na
pero hindi po siya directly related, no? Sa economic empowerment, pero at least po matulungan in terms of skills, in terms of socialization. Okay na tayo Yeah. Ranil? At tuloy ka ba to yung dalawang activity ninyo? Itong si January 20 at saka yung Ito art therapy. naman, Naka-flash okay. siya sa screen natin. Ito naman yung Autism-Friendly Disaster Response na kung saan ang kapartner natin ay ang NCDA. Okay? So, ang gagawin, alam po ba niyo, nabasa po ninyo yung huling balita na meron pong isang person on the spectrum nagkasunog, no? Yeah, actually, itanong namin sana yan sa iyo pero na-brought up na. Sige, kasi may kaugnayan to no sa disaster response at saka sa Yes. emergency. So, kung nagkakasunog, yung pong mga emergency responders, they were trying to save the person on the spectrum, pero hindi po sumunod, no? Hindi po sumunod at hindi nakaligtas. At nangyari na po yan before in the Visayas, di ba, Ranil? Baha naman. Baha, no? Yung baha, abot na buong bahay. So, ganun din. Tinatawag ng pamilya, tinatawag ng responder, yung woman on the spectrum, pero ayaw sumama, no? At naiwan na lang at siya'y nalunod at namatay, no? So dahil po diyan, naisip po ng NCDA na makipagtulungan with ASP and yung atin pong isang volunteer, si Teacher Mark Padil, ng Autism Response, no? Na mag-conduct po ng isang workshop para sa mga emergency responders. At kasama po dito 20 parents ng ASP para po matulungan matrain yung aming mga anak. Kasi po ang problema, hindi alam ng mga emergency responders kung non-verbal. Paano po nila ililigtas yun? Di ba? Sinasabihan, halika na. Pilit sila, hindi nga po sila maintindihan, di ba? So, ang nangyayari, ayun, na-aksidente po. So, yung po tama, napakaganda po nitong training na to. No? And ang alam ko po ay 100 lahat ang a-attend. Okay. So, sana po ito ay magtuloy-tuloy, hindi lamang dito sa Metro Manila, no? Sana po ito ay maiikot dahil na sunod-sunod din po yung ating mga disasters na nangyari, di ba? Itong mga baha at Actually, magandang initiative na yan, no? Sakaling gusto din ninyo makipag-partner no sa Office of Civil Defense. okay. No? Kasi I think sila din yon, no? Kasi kailangan yan dahil Pilipinas, di ba, disaster-prone country tayo, number 1 tayo when it comes to disasters and emergencies. Kasama sila doon. Okay. Kasama po sila doon. I-invite sila ng NCDA para rin nila malaman na there's a certain needs na dapat prepared yung kanilang responders. Yeah, actually tama yun Ma'am Dang, no? Kasi sa totoo lang no, sinasabi kadalasan no ng ating DRRM no, sabi nila inclusive no disability response no, pero sa totoo lang especially may autism no, may Down syndrome, sila parati ang nakakalimutan. So dapat pag sinabi natin na inclusive, totoong inclusive talaga tayo no sa iba't ibang kondisyon no ng ating mamayan no. Kumikindat na si Derek no regarding sa ating oras. Ma'am Dang, your last message and invite no our viewers no to join the Autism Consciousness Week celebration all over the Philippines. Okay. So yun pong ating National Autism Consciousness Week, yung pong calendar niya, yung sinasabi nating list of activities bukod sa Autism Society Philippines, makikita nyo rin po yan sa National Council on Disability Affairs. So sana po hindi lamang tuwing 3rd week ng January, no? Ang pagsa-celebrate ng kilala, ang paggawa ng mga programa para po sa pag-unlad ng Autism OK Philippines. Para po sa ating mga partners, no, sa ating gobyerno, alam po natin na ang autism inclusion ay hindi po isang proyekto, isang event na nangyayari lamang 1 week a year. No? Ito po ay isang responsibilidad at alam po namin na meron po kayong kapangyarihan na magbigay ng serbisyong abot ng lahat. Marami na po tayong naipasang mga batas. No? Ang kailangan na lang po talaga ay implement itong mga ito at marami na po ang matutulungan. Sa ating pong public, kung meron po kayong nakitang people on the spectrum,
pang-unawa lang po. Hindi po kailangan ng awa, pang-unawa. Yan, at maintindihan po, no, na sila lang po ay kakaiba, pero kapareho din po natin sila. At sa ating mga magulang, no, on the spectrum, lalo na po sa mga members ng Autism Society Philippines na talaga po ang lalakas. Lahat po, alam po ninyo, all over the Philippines, bilib na bilib ako sa mga magulang na bukod sa busy, paghahanap buhay, and yet po, na isasama nila ang pakikipag-advocate para sa kanilang mga anak na nasa autism spectrum. At maraming salamat sa mga partners na kagaya ninyo. No, kagaya mo, Ranil, di ba? Wala ka namang kamag-anak, wala ka namang disability, and yet you've been there for decades, na pushing for the rights of people, of persons with disabilities. Yeah, Ma'am Dang, sorry na nakalimutan tayo, no? Direk, sorry paki-flash na lang, no, yung poster. Di ba may meron tayong Autism Angels ba yun? Huli na lang Ay, to, yes. direct, no? Ito. Paki-flash So, na ang lang. ating And pong kahit short lang, explain mo yan. lang. So, nanghingi na po tayo, nag-post na po tayo ng announcement para sa ating ASP Autism Angel Achievement Awards na ginagawa po natin every year. So, ito po ang mananalo po dito, ang mga honorees dito ay tatanggap ng award na ito sa April 26 during our Angels Walk at the MOA Arena. So ito po ay para sa mga taong na-diagnose with autism na nanalo in any competition at a national or international level noong 2025, no? At hindi pa po niya napanalunan itong A5 na ito unless po in a different category. So mag-submit lang po ng nomination ninyo February 15, 2026, no? So hindi po niyo kailangan gumawa ng write-up. All you have to do is to show us the link, no? The write-ups about the awards won by this person on the spectrum, because we want them to inspire further other people on the spectrum. Okay, maraming salamat, no? Chair Emerita Erlinda Dangco. Okay, public service announcement bago tayo mag-end. Direct, wala atang audio, direct. gmail.com, INKLUNASYON and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com, incarnation@gmail.com, INKLUNASYON@gmail.com, and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities, or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities, or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines, or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired, or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability, or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition.
Thank you. Okay, maraming salamat sa ating panauhin sa hapong ito. No, si Ma'am Dangko at saka si Sir LJ Sumulong, no, yung kanilang presidente. At lahat ng mga taga-suporta ng inklunasyon, no, ang buong pangkat ng inklunasyon. Ang inklunasyon ay naniniwala na lahat tayo ay may karapatan, lalo na ang mga taong may kapansanan. Siyempre, sa linggo na darating, ang ating pangdiwang ay National Autism Consciousness Week. Kaya nga, sa hapong ito, we are featuring Autism Society Philippines. Dahil naniniwala tayo na lahat ay kasali. Lahat ay may karapatan, lalo na ang mga taong may autismo. Dapat magkaroon ng isang totoong inklusibong Pilipinas para sa kanila. Dahil ang inklunasyon ay naniniwala na lahat ay kasali. Naniniwala tayo na sa inklusyon, inklunasyon, now na